Gemini. Hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po to sa araw ng July 14, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed or magpatuloy sa ating reading, hayaan nyo po na kunin ko itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo o nakakatulong po sa ating lahat. Okay, so tingnan natin kung anong meron sa araw na ito para sa iyo, my dear Gemini. First card mo, my dear, is the Five of Cups. Sa araw na to, my dear, masyadong highlighted yung mga negative na energy. Magiging maganda tong araw na to, pero posible na mabagabag ka ng mga nakaraan na issue, mga problema, anything na posibleng hindi pa nare-resolve na mga problema ay posibleng dalawin ka ngayong araw na ito. Ang card na to, my dear, is a representation na posibleng you are still dealing or dwelling with the past. Masyado kang nagluluksa sa mga bagay na posibleng hindi mo nakamit o hindi mo nakamtan, o mga bagay, my dear, na hindi umayon according or ayon sa kagustuhan mo. Pero dahil meron pang dalawang cups, my dear, sa likod, magiging maganda tong araw na ito. Yun nga lang, hindi kasi madali, my dear, ang bumitaw, mag-let go, mag-move on or mag-move forward, lalo na kung masyado kang nag-expect, masyado kang nagbigay ng energy sa kung ano man yung bagay na yon. Next card is the energy of the Magician. I told you, maganda tong araw na to, my dear, kasi pwede kang mag-umpisa. Pwede kang gumawa ng kahit anong gusto mo. Pwede mong ibangon ang sarili mo sa isang sitwasyon na hindi mo gusto. Magician is also energy of illusion. So, possible, my dear, na kung ano man tong pinagluluksa mo sa energy ng Five of Cups is may kinalaman sa panloloko or may kinalaman sa ilusyon. Baka lately ay nabuhay ka o napaniwala ka, my dear, sa isang ilusyon, isang bagay na hindi totoo. Pwede itong mag-resonate, my dear, sa area ng money and career, and pwede ito mag-resonate, my dear, sa area ng iyong love or relationship. Next card natin is the energy of the Four of Wands. This is energy of stable, my dear. Energy din to ng pamilya, okay? Napaka-balanse ng card na to. Energy din to ng celebration. My dear, sinasabi ng card na ito na ngayong araw na to, kung gugustuhin mo talaga, kung ano man tong mga bagay na nawala sa'yo, o mga bagay na hindi mo nakamit, or nakamtan, or na-achieve, whatever kung ano man ang gusto mong itawag, my dear Gemini, pwede mo siyang magawa ngayong araw na ito. Pero syempre, kinakailangan mo magkaroon ng acceptance na kung ano yung una mong ginawa ay possible na kinakailangan mong ulitin or kinakailangan mong baguhin. Okay? Yun ang nakukuha ko. Kasi sa combination ng Magician at saka ng Four of Wands, sinasabi dito, my dear, na wala namang imposible pagdating sa'yo sa araw na ito. Pero posible, my dear, na kung i-connect natin sa energy ng Five of Cups,
masyado kang focus, my dear, na mabuo yung isang bagay. Ito lang sasabihin ko, my dear Gemini, ha? Mahirap na mabuo ang isang bagay, especially yung relationship or kahit ano na may kinalaman sa connection, family, friends, and relationship, kung ikaw lang yung may gusto na mabuo to. Naintindihan mo sana yung ibig kong sabihin. Kasi dalawang utak yan at dalawang puso, my dear, na kinakailangan magkaisa. Ngayon, ang sinasabi kasi dito, my dear, sa card natin, na kung nakikita na ng dalawang mga mata mo na pawang illusion lang, which is si magician is energy din ng illusion, okay? Magician is energy din ng illusion. Kung nakikita mo, my dear, na kung ano ang nangyayari sa loob ng connection is illusion, possible, my dear, na kausapin mo yung tao na yan, tingnan mo kung makikipag-cooperate, and kung hindi makikipag-cooperate, it's about time, my dear, to let that person go. Next card natin is the energy of the tower. Okay, sana kung naka-upright yung ating tower, kaso naka-reverse siya. So there's a tendency, my dear, na ayaw mo na masira yung isang bagay. Ayaw mo na gumuho yung isang bagay. Ang tanong, ayaw din ba nung kabila na maggumuho or masira, my dear, kung ano man yan? Kasi so far, ang lamang na energy sa atin over here is energy ng Four of Wands, which is may kinalaman sa energy ng relationship. And kung makikita mo ang ating Five of Cups, minsan yung tatlong cups na yan, that is a representation of third party sa loob ng relationship. Okay? Kung sa usapin naman ng money and career, possible na ayaw mo mag-start all over again. Possible na nandun ka pa rin, my dear, sa moment na naniniwala ka na kung ano tong bagay na ginagawa mo will work for you and will bring you kung saan ka man dapat nadalhin. Okay? Pero parang sinasabi dito, my dear, na parang kinakailangan na, alam mo yon, mag-restart ulit. Kinakailangan na it really doesn't matter kung makikipag-cooperate yung mga tao na involved, bakit hindi? Di isama sila ulit. Pero kung hindi na sila makikipag-cooperate, sad to say, my dear Gemini, kinakailangan mong gawin to ng mag-isa. Okay? Next card is the energy of the Ace of Cups. Di ka makamove on. Di ka makamove on kasi bakit? Naka-reverse ang Ace of Cups. Okay? Is more on like you are nagre-refuse ka, my dear, na mag-move on ngayong araw na to or nagkakaroon ka ng denial ngayong araw na to. Ayaw mong tanggapin, ayaw mong i-digest, my dear, na possible na itong isang bagay na to ay hindi na talaga magwo-work for you. And hindi naman kita pinipilit. I'm just like telling you, my dear, na maganda tong araw na to at marami kang pwedeng manggawa ngayong araw na to or posibleng maraming magandang bagay ang mangyari sa yung ngayong araw na to. Marami kang pwedeng umpisahan ngayong araw na ito. And possible na nakatingin ka lang doon sa tatlong cups na natapon sa energy ng Five of Cups because like hindi pa rin talaga mag-sink in sa iyo, my dear Gemini, na wala na, hindi na talaga mag-work kung ano man tong bagay na ito. Okay? And kagaya na sinabi ko kanina, my dear, ang tatamaan talaga nito is relationship or connection. Okay? Pero una muna is makipag-usap. Okay, sasuggest ko, my dear, na pag-usapan and tingnan kung magmamatch yung dalawang energy. Kasi mahirap talaga pag meron talagang involved na ibang tao tapos ikaw lang yung may gusto. Next card natin is the energy of the Eight of Pentacles. Be wise, my dear, ngayong araw na ito. Okay? Be wise pagdating sa yung energy. Okay? Wala namang masama if gusto mong buuhin ulit kung ano man yung energy ng nakaraan eh. Pero paki-analyze lang, my dear, kung worth it pa ba. Yun kasi ang paulit-ulit na sinasabi ng card natin dito. Worth it pa ba na bumalik ka sa nakaraan para ayusin yung mga bagay na yan? And mahirap din, my dear, na parang ibig sabihin, ang gusto kong sabihin dito, my dear, is more on like alam mo na danas mo na hindi magwo-work yung isang bagay na parang hindi siya tatayo nang ikaw lang na mag-isa. Kailangan talaga ng collaboration, kinakailangan talaga ng tulungan, yun na nakukuha ko dito. And nasa sayo yan kung gusto mo ulit subukan na ayusin, pero
ang gusto ko lang sabihin sa iyo, my dear Gemini, is at least maglagay ka ng space kung gusto mong subukan ulit na ayusin kung ano man yung energy ng nakaraan. Maglagay ka ng space na posibleng hindi yan mag-work. Okay? Posibleng hindi na yan mag-work o hindi na yan maayos kasi tingnan mo naman yung pinakauna natin na card. Okay? Next card natin is the energy of the Death card. Partner ng ating Four of Wands. My dear, ikaw, anong pagkakaintindi mo sa card natin? 'Di ba? Ayoko sabihin, my dear, na kailangan na talagang magtapos. Nandun pa rin talaga tayo dapat sa bigyan natin ng chance na mag-workout. Pero, my dear Gemini, kailangan cooperation. Kailangan tulungan talaga. It is more on the working and progress ng bawat isa. Ako, my dear, meron akong paniniwala sa loob ng relationship or sa loob ng connection na okay lang maski magkamali kasi nobody is perfect. Pero napaka-importante, my dear Gemini, na ang bawat isa sa loob ng relationship ay natututong mag-adjust, natututong mag-adapt, nagkakaroon ng acceptance. Kasi tayo'y tao lamang, tayo ay nagkakamali lang din. Pero, kung ang ating partner or kahit sino, my dear, na may kinalaman sa loob ng connection, which is family, friends, and relationship, ayoko mag-focus lang, my dear, sa loob ng relationship kasi hindi naman kayo lahat in a relationship. So, kung sa connection, my dear, merong patuloy na nagdi-deny na ayaw niya magbago at ayaw niya mag-change. Or let us say, merong tao na patuloy kang hinihila ng hinihila pababa. It really doesn't matter kung anong placement niya, my dear. I think this is the time na talagang sundin mo yung sinasabi ng Magician at saka ng Eight of Pentacles na maging wise ka kung saan mo ilalagay yung energy mo. 'Di ba? Maging matalino ka kung saan ka magpo-focus. Magpo-focus ka ba na ayusin yung nakaraan? Or magpo-focus ka, my dear, na harapin kung ano yung hinaharap? Ano yung upcoming, okay? And kung makikita mo dito, meron tayong dalawang big na distraction, like massive distraction, the Death card and the Tower. Kung makikita mo, my dear, si Death card naka-upright at si Tower naman ay naka-reverse. Sabi ko sa iyo kanina, my dear, medyo may konting resistant. May konting hila, my dear Gemini, na parang ayaw mo na merong magbago. Okay, kung sa connection yon. Paano naman kung sa usapin ng pinansyal, okay? Possible na change of job or change of environment or change of strategy. Pwede naman. Okay? Kung nandyan ka kunyari sa trabaho na yan, like nandyan ka for, sabihin natin, taon ka na dyan. And then hanggang ngayon, wala pa rin nangyayaring pagbabago. Posibleng magpalit ka ng trabaho or posible na baguhin mo kung paano ka mag-handle ng money. Kasi this is the time na kinakailangan mo, my dear Gemini, na mag-take ng pause. This is the time, my dear, na kailangan i-analyze mo bakit nangyayari to, bakit pa ulit-ulit. Saan ba nanggagaling yung problema? And you have all the energy, my dear. Pati ang araw na to ay nakikisama talaga, my dear. Ibig sabihin, magiging maganda tong araw na to kasi nag-o-offer siya, my dear, ng new beginnings para sa'yo sa energy ng Death card. Pero kailangan mo, my dear, talagang i-analyze or tingnan kung saan mo ilalagay yung energy mo. Kasi sabi pa nga nila, di ba, meron tayong free will, ang mga cards ay gabay lamang. So, saan mo ilalagay yung energy mo? Take time, my dear, to analyze. Or kung hindi ka makapag-decide, kausapin mo kung merong taong involved. Or i-analyze mo, my dear, yung sitwasyon mo. Ano ba yung nangyayari? Bakit paulit-ulit? Bakit repeated yung cycle? Sabi ko nga sa iyo, wala namang masama kung sa loob ng connection, meron mga flaws, meron mga imperfection, meron mga pagkakamali. It's totally okay. Pero, dapat natututo ang bawat isa na baguhin yung mga flaws at saka mga imperfection na yun. May adjustment, may improvement. Tao lang tayo, normal lang na magkamali tayo. Pero, yung paulit-ulit, yung never-ending na cycle,
yung nakaka-drain na energy, yun ang hindi maganda. Last card natin dito, my dear, is the energy of the Three of Swords. Masakit man, my dear, pero may mga bagay na kinakailangan talaga magbago. Yan ang rotation, my dear, ng mundo. Yung tao na kakilala mo ngayon, baka bukas hindi na yan ganyan. Yung dating binibilan mo ng tinapay or Mercury drugstore sa may kanto, baka hindi na yan dyan sa susunod. Lahat ay nagbabago. And it is a part, my dear, ng ating mundo. Lahat ng tao na hindi kayang makisabay sa pagbabago ay maiiwan. At lahat ng mga tao, my dear, na nakadikit doon sa tao na yun na ayaw magbago at ayaw mag-embrace ng improvement and change, ay hihilahin niya pababa. Sabi ko nga sa'yo, my dear, isa sa bagay, my dear, na possible mo na i-consider ngayon is yung strategy mo kung paano mo pinatatakbo ang buhay mo. And once na ma-find out mo or ma-solve mo itong problem na ito, you will have a good future, my dear. Remember, mga cards natin ay gabay lamang, tayo pa rin po talagang gumagawa ng ating kapalaran. Bottom deck of the card is the energy of the Ace of Cups. Ace of Pentacles, sorry. Naka-reverse siya, my dear. Okay. I think you have an offering, my dear. Okay? You have an offering. Naka-reverse yung ating Eight of Sword. You have here the Eight of Sword, Nine of Wands, naka-reverse, my dear. Okay? Pero pakiramdam ko, para nagre-resist ka. Nararamdaman mo na to, my dear, sa ilalim ng iyong mga balat, sa iyong puso, na parang kinakailangan mo nang ayusin yung buhay mo. Na kinakailangan mo na mag-build ng something na strong, solid na foundation. Pero I think ang humahad lang sa iyo, my dear Gemini, is yung ayaw mo na bitawan or baguhin yung mga bagay na nakasanayan mo. I think yun, my dear. Okay? So, my dear Gemini, yan po ang nasagap natin na message, energy para sa araw na ito, July 14, 2026. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Take care of yourself.